tayo ng malalaking biyaya. Shoutout sa ating YouTube subscriber Joshua Boldo Patamora at kay Yadnar Fernandez Labazar from Maribojoc, Bohol. Shoutout din kay Joel Besmonte Yangko at kay Joseph Tagutungan sa Buero Horo Horo at sa kanyang asawa, Mary Ann Baclayo Horo Horo. Dive safe always mga master at mabuhay po kayo. Ito yung unang isda na nagpakita sa atin, isang danggit, at pinahirapan pa talaga tayo ng danggit na ito. Susundutin lang sana natin ang ating spear gun pero mahirap palang tusukin o sundutin ang mga isda lalo na't kapag hindi tayo sanay. Pero yung ibang mga vlogger, mga master ay sinusundot lang nila pati yung mga pusit. Pero mahirap din pala mga master kaya tayo ay tinutusok na lang talaga natin at sinisigurado natin baka masayang yung mga pusit. At pati yung mga hito mga master ay tinusok na rin natin dahil bawat dive ay may mga hito talagang nagpapakita kaya dinadalhan na talaga natin ng ating secret weapon. Malalaki din kasi yung mga hito dito at kadalasan ay nagkukumpulan talaga sila kaya sinubukan natin maka double kill pero isa lang yung tinamaan. Nakakalito din talaga minsan kapag tutusok ka ng nagkukumpulang hito dahil hindi mo alam kung alin ang yung tutusukin dahil halos magkapareho lang sila ng mga size kaya minsan ay basta-basta na lang nating tinutusok at minsan naman ay wala talagang tinatamaan. At lumipat na nga tayo dito sa parteng malalim at nakakita tayo ng isang batog ngunit yung batog na hindi pa ganong malaki pero pwede na sana yung size na yun kaso talaga nahirapan talaga tayo sa pagtusok ng batog na yun mga master. At nakakita din tayo ng maraming makabinhi dito at mga good size yung makabinhi kaya nanusok tayo at nakakawala pa yung iba pero sayang rin kasi kung papabayaan natin mga master at baka mamamatay rin lang siguro yung isda dahil sa lubha ng kanyang tama kaya kahit medyo malalim-lalim ay pinagtiisan talaga natin na sisirin at sundan yung isda para matusok. At kung napapansin yung mga master ay napakaganda talaga ng coral na ito pero nang sinilip natin sa ilalim ay walang mga laman. At nakatusok rin tayo ng ilang piraso ng pusit ngunit hindi gaano karami yung sampa ng pusit ngayon, hindi kagaya nung nakaraang mga dive natin. Medyo nagsisimula na rin kasing lumabo yung tubig mga master dahil papalaki na ng papalaki yung buwan at mahina na yung agos kaya nanusok na lang tayo ng mga crabs at nakita tayo ng stingray o kojampaw kaya tinusok na rin natin dahil matumal yung sampa ng isda dahil nga malabo yung tubig pero ayos na rin mga master dahil may mga pangulam pa rin tayong maiuwi. At sa part na to ay lumipat na nga tayo dito sa tabi at may nakita tayong mga needlefish at nakatusok tayo ng isa at ilang oras na rin tayong lumalangoy pero kaunti pa rin yung natutusok natin kaya nang malapit na tayo dito sa pinagmula natin kanina ay nakakita tayo ng isang good size na butete. Saktong sakto naman mga master na hindi gaano karamihan yung ating huli kaya nagdesisyon lang tayong tusukin yung butete na ito. Nasa tapat na kasi tayo ng ating daungan o kung saan tayo nagsimula kanina kaya hindi na tayo mahirapan sa paglangoy at sa pagdala ng butete na ito. Malaki na rin to mga master, siguro nasa 2 kilo kaya siguradong matutuwa si Chef Ox dito dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nakapagluto ng ginataang butete. At sa mga hindi pa nakakain o nakatikim ng ginataang butete abay ito yung pinakamasarap na isda mga master. Napakasolid at napakasarap ng laman nito kaya ito talaga yung hinahanap-hanap ng mga taga dito sa amin at palagi talaga silang nagtatanong kung may natusok na ba raw tayong butete dahil excited na talaga silang kumain. At ito na nga yung hinahanap nila mga master kaya pagkatapos natin itong matusok ay umuwi na agad tayo dahil medyo malalim na ang gabi at baka natulog na si Chef Ox at ihahabol natin ito para malinisan ito agad at para fresh yung laman nito kapag nalinisan agad. At hindi na tayo nag-intro sa second dive na to mga master. Dito lang pala tayo nag-dive dito malapit sa amin dito sa Balbagon. At ito yung unang isda na napakita sa atin, isang danggit at may nakita pa tayo yung parang isang tuko-tuko o tiki-tiki pero kakaiba yung tiki-tiki na to mga master at natusok pala natin yon at nakakita tayo dito sa unahan ng isang surahan pero alanganin yung kanyang size kaya binidyo lang muna natin at hindi natin tinusok. Kadalasan talaga ay hindi natin tinutusok yung mga undersize pero minsan talaga mga master ay natutukso tayo kagaya nito. Medyo maliit pa ang timbungan na ito pero wala pa rin kasi tayong tutusok hanggang ngayon kaya tinusok na lang natin. Pero ang mga dalagang bukid na ito ay hindi natin tutusukin. Nagdalawang isip pa nga tayo kung tutusok ba tayo pero parang maliit pa talaga kaya hinayaan na lang natin. Napakarami ng dalagang bukid dito mga master at nasa tabi lang sila at ito mga damselfish or kabatingan. Nagdalawang isip na naman tayong tumusok dahil napakarami talaga ng bato at kakasimula pa lang nating mag-dive at baka baluktot na naman yung shop natin kapag tumama dun sa bato kaya pilit nating inilalayo yung isda sa bato pero ayaw talaga niyang lumayo sa bato kaya hinayaan na lang natin. Siguro mamaya na lang natin babalikan kung matumal yung ating huli at ito yung pagtsatsagaan natin mamaya.
At malayo na rin yung nalangoy natin mga master, pero ito pa lang yung mga nakikita natin, yung igat na nakakatakot yung kulay na parang isang walo-walo, kaya binidyo na lang natin at hindi natin tinusok. At sa tabi pa rin tayo dumaan at buti na lang nakatusok tayo ng pusit, ngunit hindi kalakihan at nakawala pa, pero malubha yung kanyang tama, kaya sinisid na lang natin at dinakma. At unti-unti na ngang lumabo yung tubig dito sa malalim-lalim na part mga master, at doon lang sa napakababaw na part malinaw yung tubig. Kagaya nito, nasa mga isang dipa pababa ganito kalinaw yung tubig, pero kapag dumating ka sa mga dalawang dipa pataas ay lumalabo na talaga yung tubig. Kaya pinagtiyagaan na lang natin yung mga timbungan na ito at pumili lang tayo ng ating matutusok, at may nakita tayong isang blue crab. Hindi ko alam kung bakit nakapatong yung isa mga master, pero ang alam ko lang ay tutusukin ko silang dalawa dahil magkatabi at magkadikit lang sila. Comment na lang dyan sa ibaba mga master kung ano yung ibig sabihin ng ginagawa nila, pero ako hindi talaga ako expert sa mga blue crab, kaya nga tinutusok na lang natin yung blue crab instead na dakmain natin, dahil hindi talaga tayo expert sa paghuli nito. At ang alam lang natin ay tumusok kapag nakikita tayo ng crab, dahil ito rin yung paborito ni Eli. At dito na nga tayo sa medyo malalim na part mga master, at tingnan nyo naman, medyo talaga malabo yung tubig, at may nagpakita sa atin na isang pusit, hindi gaano kalakihan pero goods na rin, kaya tinusok na rin natin. At sa kakalangoy natin dito sa parting malalim ay talagang palabo ng palabo yung tubig, kaya lumipat na naman tayo dito sa tabi at nanusok tayo ng mga maiilap na isda. Buti na lang ay hindi sila gaanong mailap ngayon mga master, at napakarami nila dito sa tabi, kaya kahit papaano ay nakabawi tayo dito sa mga mailap na isda. Pero yung banak na ito ay napakailap talaga, kaya hindi natin natusok. At ayun pa mga master, medyo maamo talaga sila at nalalapitan natin, pero yung isang to ay nagpapahabol talaga, pero hindi natin alam na ang mailap na isda na ito ay ito pala yung magdadala sa atin kung saan nakatago yung bagulan. Kaya ayan, nakita tuloy natin yung bagulan mga master habang sinusundan natin yung mailap na isda. At tulad ng palagi nating sinasabi, kapag may nakakawala ay may naghihintay na mas malaking biyaya dun sa unahan. May mga maliliit na blessings kasi mga master na akala natin na malaking kawalan para sa atin, pero hindi natin alam na ito pala yung magdadala sa atin ng mas malaking blessings doon sa unahan. Kahit hindi ganong kalakihan yung bagulan na natusok natin, pero goods na rin to at magandang simula ito para bumalik yung ating gana. Dito ay nasundan pa ng isang good size na pusit, at ayan na nga mga master, gaya ng sinasabi ko kanina na may mga blessings talaga na naghihintay sa unahan. Kanina sa umpisa natin ay napakatumal talaga, at akala talaga natin na hindi na tayo makakatusok ng isda, pero ito nagsisimula na sila magsilabasan. Medyo malinaw kasi yung tubig sa part na to, kaya nakatusok tayo ng mga pusit at bagulan, at may nakita ulit tayong timbungan, pero halos magkasing liit lang sa natusok natin kanina, kaya pinabayaan na lang natin. Ganyan lang talaga yung ginagawa natin mga master, saka lang tayo tumutusok kapag wala na talaga tayong ibang matusok, pero kapag may mga huli naman tayo ay hindi na talaga tayo tumutusok ng mga maliliit. Pero ito, binalikan talaga natin dahil hindi na lumalaki yung isdang ito, at ito lang yung kadalasang size nila, at napakasarap nito mga master at napakataba ng isdang ito, kaya binalikan talaga natin at hindi na natin pinasaylo. At hinanap pa nga natin at sinundan yung kanyang isang kasama, pero dumikit na naman sa bato, kaya nag-ingat talaga tayo na hindi tatama yung shaft natin doon sa bato. Kaya ayan tuloy, hindi natin natamaan ng maayos, pero natusok pala natin yan mga master at hindi na lang natin binidyo. At may needlefish tayo nakita, at akala talaga natin na nahimatay siya dahil tinamaan yung kanyang ulo, pero bigla siyang gumanti sa atin at babanggain sana niya tayo. Buti na lang talaga ay nakailag tayo, at pagdating sa unahan ay nakita na naman tayo ng isang buko-buko. Ayos mga master, may pangdagdag na tayo sa buko-buko na natusok natin kanina. Dito sa buhanginan talaga natin kadalasan nakikita yung mga ganitong bagulan o buko-buko, at medyo malabo na naman yung tubig sa part na ito, at may nakita tayo isang good size sana na pusit. Akala talaga natin ay matutusok na natin siya dahil huminto siya sa pagblinker natin, pero biglang humarurot. Siguro ay hindi siya magpapatusok sa atin, at may napakaraming makabinhi dito mga master, at may napakaraming timbungan. Tingnan nyo mga master, oh, nagkukumpulan lang sila at nagkadikit-dikit, pero maliliit mga master, at may natusok na naman tayo mga isda, kaya pinabayaan na lang natin. Napakarami din ng mga dalagang bukid sa spot na to, at kung tumusok siguro tayo ng mga dalagang bukid ay napakarami talaga ng matutusok natin. Pero gaya ng sinabi ko ay tsaka na lang tayo tutusok kung wala na talaga tayong ibang matutusok. Pero sa pagkakataong ito ay marami namang mga mailap na isda, kaya ito na lang talaga yung pinunteriya natin dahil medyo malalapad na talaga sila. Buti na lang talaga mga master ay hindi sila gaanong mailap ngayon. At tingnan nyo yung isdang yan mga master na nasa samo. Para siyang buntog, pero hindi naman siya buntog, para siya isang mulmol. At kagaya ng mga buntog, yan yung mga isda na natutusok
natin noong nagsisimula pa lang tayo na mamana o mag spear fishing. At ito mga master ay nagsunod-sunod na nga yung mga pusit na nagpakita sa atin. Kaya lang parang nabaluktot na ata yung shop natin, kaya palaging daplis yung mga tama natin sa mga pusit. At matagal talaga yung habulan bago pa natin natusok yung mga pusit na ito. At buti na lang ay hindi na sila gaanong mabilis lumangoy dahil may mga daplis na nga na tama, kaya naabutan pa rin natin at nahahabol. Tingnan yung mga master, nakailang tusok mo tayo sa pusit na ito pero hindi talaga natin tinatamaan, kaya hindi na tayo nagblinker at saka pa natin natusok. Medyo napagod na rin kasi tayo sa time na to, kaya ganun na lang talaga kadami yung mga sablay natin. Buti na lang ay nare-recover pa natin yung isda at nahabol pa natin kahit napakarami talaga nating sablay. Kagaya na lang nito mga master, pangalawang beses na natin yung tinusok, ngunit nakakatanggal talaga doon sa shaft, kaya dinakma na lang natin dahil malubha naman yung kanyang tama at parang maamo naman yung isdang ito dahil kanina pa talaga siya hindi umalis doon sa kanyang pinagpwestuhan. At ayan na naman mga master, sablay na naman tayo, pero kahit paano ay nadaplisan naman natin kaya hindi na sila nakakalangoy mabilis, kaya madali na lang natin nahahabol. Grabe talaga yung nangyari sa shop natin sa time na ito mga master. Napakabaluktot na talaga ng dulo ng ating shop at bawat tusok natin ay inaayos natin at itinatuwid natin yung dulo, pero hindi talaga natin natutuwid, kaya ganun na lang talaga yung mga sablay natin. At ayan pa, sablay na naman mga master. Dadakmain sana natin pero parang masigla pa siya at mabilis pang lumangoy, kaya tinusok na lang natin. Buti na lang talaga ay natatamaan pa rin natin. Sayang talaga mga master, kung kailan pa tayo napagod at nabaluktot yung dulo ng ating shop ay saka naman sila nagsisilabasan, kaya tayo na lang talaga ang umayaw at umahaw na tayo sa part na ito. At thank you Lord sa blessings kahit malabo yung tubig. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure, at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.